bansa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan dahil anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Bago-bago buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit magandang bukas, pag-usapan po natin itong isang issue, no, na may kinalaman po dito kay Kibuloy, no, mga kaibigan. And makikita po nyo dyan sa ating thumbnail, no, Kibuloy inulan ng subpina pero ayaw magpakita, di ba? Ma'am Mighty Baisa, shout out, and Losana Nerpio, shout out po at magandang gabi. Okay? So pag-usapan natin 'to, mga kaibigan, ano? Alam naman po nating lahat na sa Kongreso ay nakailang beses na po na nagkaroon ng hearing, nagkaroon na nakailang beses na rin po na nag-attempt sila na tawagan ng pansin etong si Kibuloy. Pero hanggang doon sa huling hearing ay hindi pa rin po nagpakita, di ba? At nananawagan na nga po itong si Congresswoman Migs, di ba? Nasabi niya ay magpakita man lang siya, di ba? Umaten man lang sana siya para sa ganun ay masagot niya, di ba? Masagot niya yung mga issue o mga katanungan na dapat niyang sagutin, no? Yun ang sinabi po ni Congresswoman Migs, di ba? And pagdating naman sa Senado, mga kaibigan, ay nakatatlong hearing po, no? Nakatatlong hearing na rin po, pero wala pa rin Kibuloy na umaten, no, mga kaibigan. So no choice sila kundi magpalabas na po ng magpalabas na po ng subpina, di ba? Maria Glenda Parco, shout out. Nixon Mendoza, shout out. Okay? And sino pa na riyan nagbago nating Trigger Woman 888, shout out. Okay? So tingnan natin, mga kaibigan, at dito sa mga subpina na ito ay meron din tayong mapapansin, no, mga kaibigan. Okay, unahin natin itong subpina na galing po sa Senate. Okay? Asan yung subpina galing sa Senate? Yan. Okay. Ilabas ko na lang, mga kaibigan, na para isang pindutan na lang mamaya. Hindi na ako hanap ng hanap. Okay. So galing sa Senado, mga kaibigan, ay nagkaroon na rin po ng naglabas na po sila ng subpina, no? At ang subpina na yan ay ito po, papakita ko sa inyo. Okay?
Yan, ito yung galing sa Senate, no, mga kaibigan. Eh dito ay meron tayong meron akong gustong ipapansin sa inyo, no, mga kaibigan. Saan na yan? Bakit hindi ko nakikita? Anyway, yan. Yan. Okay? Yan, no, mga kaibigan. Sabi rito, ang nilalaman po ng supina galing sa Senate, na mga kaibigan, ay ito. Basahin ko sa inyo. At the same time ay pag-usapan natin, no? At kung meron kayong mapapansin, ha? Yan, Republic of the Philippines, Congress of the Senate, Congress of the Philippines, Senate, Pasay City. In the matter of PS Resolution 884 entitled Resolution Directing the Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality to conduct an inquiry in aid, mga kaibigan, in aid of legislation into the reported cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse of the Kingdom of Jesus Christ, KOJC, under its leader Apollo Kibuloy by Senator Risa Antiveros, and the privileged speech on the reported cases of KOJC leader Apollo Kibuloy delivered by Senator Risa Antiveros on December 11, 2023. Subpoena and testificandum. Okay, to Pastor Apollo C. Kibuloy, founding leader and executive pastor, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, Incorporation, Philippine-Japan Friendship Highway, Katipan, Davao City, Davao del Sur, Philippines, 80, authority of Section 17 of the Rules and Procedure governing inquiries in aid of legislation of the Senate Republic of the Philippines. You are hereby commanded and required to appear before the Senate then and there to testify under the oath on what you know relative or to the subject matter under the inquiry by the said committee on the date, time, and place hereunder indicated, no? So ito, mga kaibigan, ay dapat po noong nakaraan, di ba, noong February 19, noong Monday, di ba? Etong supina na ito, dapat ito ay noong Monday, pero hindi po sumipot itong si Apollo Kibuloy. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, meron sa pantaha, mga kaibigan, no, na itong supina na ito ay late daw po ata, no? Late daw po ata na nakarating kay Kibuloy, no? Yoso TV, mukhang sunog ka, dying heart inside. Ano masasabi ba sa fake news na si Banat Bay? Sino ba si Yoso TV? I think medyo nagkakamali ata pinuntahan itong si Yoso dahil ang ating content ay tungkol kay Kibuloy and not with Banat Bay, ano? Eh kung meron kang gusto itanong ay medyo linawin mo yung tanong mo, ha, para masagot natin, okay? So puntahan natin 'to, mga kaibigan, ano? Etong tawag dito. Etong supina na ito ay as per dito, mga kaibigan, sa second page nila, 'di ba? Ay ito. Okay, yan. No, this is not the Ito ay ito yung pangalawa, ito yung una, no? Ito yung una. Yung second page, mga kaibigan, ay ito, no? Napaka-importante, meron akong gusto ipakita sa inyo, mga kaibigan, ano? Yan. Bigyan natin ng kumbaga si Kibuloy ay bigyan naman natin ng pagkakataon, no, at justify natin kung bakit hindi siya nakapunta nung kahapon, no, mga kaibigan, kahapon. 'Di ba? Kasi dito sa second page, no, mga kaibigan, ayan. Meron akong ginuhitan diyan, mga kaibigan, ano? Yan. Yan, okay? Witness my hand and seal of the Senate of the Republic of the Philippines, Pasay City, this 14th day of February 2024. So ito, mga kaibigan, ay kumbaga ay
napirmahan lamang noong February 14, parang parang minadali, di ba? Pero ito ang gusto kong ipapansin sa inyo mga kaibigan, di ba? Dito dated February 14, no mga kaibigan, nung pirmahan itong tungkol po dito sa subpoena na galing sa Senate, di ba? Pero mga kaibigan, ang kapansin-pansin, di ba, nagkaroon tayo ng content na tila baga ay iniipit, di ba? Iniipit sa Senado yung pagpapalabas ng subpoena, di ba mga kaibigan? Yung subpoena ay pinirmahan February 14, di ba? Pero dito mga kaibigan, sa statement ni Zubiri, mga kaibigan, sa statement ni Zubiri, sabi niya, "But I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for the Pastor Apollo Kibuloy has been prepared and is now ready for my signature. I am just in the Visayas at the moment for the several engagement, but I will sign all these documents upon my return." Dated February 16, 2024. So nagkakaroon may ron mga kaibigan, may contradiction doon, di ba? Dito sa subpoena ay February 14, may mga pirma na. Pagkatapos sabi ni Zubiri, February 16 ay nasa Visayas pa siya, no? Pagbalik niya, saka pa lamang pipirmahan. So, kung halimbawa alin man dito ang totoo mga kaibigan, kung yung ang pagpirma ni Zubiri ay pagbalik niya pa 16, no, dated 16. So yung petsa doon sa subpoena na kinakailangang umattend ni Kibuloy by 19, di ba? Ay hindi nga nakadalo si Kibuloy dahil nga po sa nahuli yung pirma ni Zubiri. Di ba mga kaibigan? Kasi 16 nasa Visayas pa siya. 19 yung 19 naman yung committee hearing sa Senado na kung saan dapat sana na doon si Kibuloy pero hindi po nakapunta si Kibuloy. Diba? So dito medyo justifiable yung hindi pagkakadalo ni Kibuloy, no mga kaibigan. Ngayon puntahan natin naman dito sa Congress. Puntahan natin sa Congress mga kaibigan, no? Ito. Yung sa Congress ay ito po. Pakita ko sa inyo mga kaibigan yung subpoena galing sa Congress. Yung sa Congress medyo ito talaga aabangan natin, no mga kaibigan. Dahil meron pong may clearance, no? May clearance yung may yung petsa ba, may pagkakataon pa talaga na na maka-attend nitong si Kibuloy. Sabi ni Mami B shout out, Marilyn Molihan shout out, hi Sir Al and all viewers. KMLSO to be nice to be with you at nakakuha ng legit na information, sabi ni Marlene Molihan. And Papa Cho, shout out. Okay. Alright. So dito mga kaibigan, ito naman po yung subpoena galing po sa Congress, no mga kaibigan. At ang nilalaman ng subpoena ay ito, basahin ko rin sa inyo katulad ng binasa ko kanina sa state ng mga kaibigan. Okay? Republic of the Philippines House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, subpoena and testificandum. Okay? In the matter of House Resolution number 230 and 1428 and the privileged speech of Representative David J.J. Suarez calling for the investigation in aid of legislation. Yung sa Senado, aid of legislation, sa Congress, aid of legislation din, no, mga kaibigan. Okay? And blah, 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 blah. To Mr. Apollo Kibuloy, Pastor of Kingdom of Jesus Christ, Honorary Chairman, Suara Sug, Media Corporation, ACQ Tower, Santa Rita Street, Guadalupe, Nuevo, Makati City. You are hereby directed to appear before the Committee on Legislative Franchises of the House of Representatives to testify under oath relative to the subject matter above stated. Medyo maliit na. Laki natin. Yan. Above stated on March 12, 2024. So itong subpoena na ito mga kaibigan ay para po sa committee hearing na gaganapin sa March 12. So meron pa siyang halos 3 linggo pa
'di ba mga kaibigan, para maganda. So etong March 12, eto ang aabangan natin, no? Kung magkakaroon po ng kapangyarihan etong subpoena na ito kay Pastor Kibuloy. Pero mga kaibigan, sa partido, no? Sa partido po ni Kibuloy, mga kaibigan, ay tila malabo, no? Tila malabo na maka-attend etong si Kibuloy. Boyfriend Taning, shout out. Okay? Bakit ko nasabi yan, mga kaibigan? Kasi naglabas ng pahayag etong kanyang legal counsel, no mga kaibigan. Eto, pakinggan natin Pakinggan natin yung legal counsel ni Kibuloy, mga kaibigan, no? Ano dahilan bakit hindi makaka-attend Kibuloy? Dito or a sweat Uy, wait lang. nagiging tenor na o tema ng mga usapin dito or is whether or not si Pastor Kibuloy ay guilty of certain crimes. Ito pong mga question na ito ay nadesisyonan na po ng ating piskalya at meron pong pending na kaso sa Estados Unidos. So, para sa amin po hindi po in aid of legislation ito. What legislation do they want to formulate out of this a kind of inquisitorial system of inquiry? Di ba mga kaibigan? Dito pa lamang po sa pahayag na ito ng legal counsel ni Kibuloy, mga kaibigan, ay kino-questionan nila. Kasi nga, di ba, from Senate at saka sa Congress, di ba, aid of legislation. No? Pero sabi nila, anong aid of legislation at ang samantalang may nakapending na raw na kaso sa US. Pagkatapos yung mga tanong daw na itinatanong naman daw sa Kongreso saka sa Senado ay nasagot na. Ngayon, kung nasagot na, di ba, ano naman ang problema kung sasagutin uli? Di ba mga kaibigan? Ibig ba sabihin nito ay napaka-importante ng isang Pastor Kibuloy para sa ganon ay hindi po abalahin para sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Di ba? So dito pa lang, mga kaibigan, titingnan natin, no? Titingnan natin kasi ang alam natin, di ba, kapag once na nakapaglabas na ng subpoena at hindi mo dinaluhan yung subpoena, no mga kaibigan, ang kasunod nito ay pwede na siyang dakpin, pwede na siyang hulihin, di ba? So titingnan natin ngayon, mga kaibigan, kung meron bang pangil ang batas, di ba? Kung titingnan natin kung pagdating kay Kibuloy ay magkakaroon ng pangil ang batas. No, kung hindi po siya dadalo dahil sinasabi nga nitong kanyang mga legal counsel na hindi naman daw aids for legislation yung way ng investigation na ginagawa, di ba? Samantalang sinabi na ng Kongreso, sinabi na ng Senado na yung kanilang ginagawang committee hearing ay aids for legislation. So ibig sabihin, etong si Kibuloy at yung kanyang kampo ay hindi po naniniwala sa mga sinasabi ng Congress at saka ng Senado. Di ba? So dito, mga kaibigan, aabangan natin, no? Kung talaga bang makikipagmatigasan etong si Kibuloy sa Kongreso at saka sa Senado. So abangan natin 'yan, no? Kung magkakaroon ba, halimbawa hindi nga magpakita tong si Kibuloy, ay magkakaroon ba ng pangil? Magkakaroon ba ng pangil ang batas? Or iiral po yung alam niyo si Kibuloy, hindi ito magmamatigas, mga kaibigan eh. 'Di ba? Hindi ito magmamatigas na hindi ito pupunta kung wala po itong pinanghahawakan. 'Di ba? Na kung wala pong nasa likod ni Kibuloy or kung wala siyang mga puppet na posible na magpa-pending, 'di ba? Noong mga committee hearing na ginagawa. Alam na natin 'yan, marami 'yan, 'di ba? Yung mga nakinabang kay Kibuloy, 'di ba? Yung mga kaibigan, 'di ba? Yung mga kaibigan ni Kibuloy, maraming kaibigan si Kibuloy sa Senado. May mga kaibigan din siya, I think hindi siya sa Kongreso, 'di ba, mga kaibigan? So dito mga kaibigan, ay simpleng usapin lang ito ng Kibuloy, 'di ba?
Simpleng usapin lang ito ng Kibuloy at saka ng KOJC. Pero yung nasa likod nito mga kaibigan, 'di ba? Makikita natin dahil sinasabi nga 'di ba, meron tayong working justice system. Umiiral yung justice system natin, 'di ba? Pero titingnan natin kung pagdating ba kay Kibuloy, iiral ang justice system. Kung pagdating ba kay Kibuloy ay magkakaroon ng pangil ang batas, titingnan natin 'yan. No, mga kaibigan. Kasi kung bakit ko sinabi 'yan, pasok na naman dito yung issue ng ICC. Alam niyo mga kaibigan, 'di ba? Pasok na dito yung issue ng ICC. Kasi tingnan niyo, 'di ba? Kay Kibuloy pa lang hindi na mapairal yung working justice system natin. Kay Kibuloy pa lang nawawala na yung pangil ng batas. Papaano pa sa iba? Papaano pa kay Duterte, 'di ba? So kapag walang nangyari sa kabila ng napadalhan na ng supina etong si Kibuloy at hindi pa rin po siya lumabas at talagang magtatago pa rin siya na parang kriminal, no mga kaibigan, na yun yung aabangan natin, masasabi natin, 'di ba, na talagang siguro kinakailangan na talaga pumasok yung galing po sa labas, 'di ba? Yung tulad ng ICC, kinakailangan na makialam. 'Di ba mga kaibigan? Pero nandoon pa rin tayo sa nangahawak pa rin tayo doon sa sinabi ng ating mahal na Pangulo at saka sinasabi ng DOJ na meron tayong working justice system. Pero tingnan natin, 'di ba mga kaibigan? Tingnan natin. Okay? So, yan po yung ating napag-usapan tungkol dito kay sa pag-ulan ng supina against Kibuloy at titingnan natin, aabangan natin mga kaibigan kung may kapangyarihan yung supina or mas mananaig pa rin yung power ni Kibuloy at sasabihin niyang stop. 'Di ba? Stop. Okay? So kung meron po kayong mga komento at karagdagang mga opinion tungkol po dito sa ating napag-usapan ngayon ay please don't hesitate to comment on comment section sa baba ng mga kaibigan, and don't forget to like and share po yung ating video para sa ganun ay marami pa tayong mapabutan nitong mga pinag-uusapan natin dito, no?